Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Amen. Magandang gabi po, Huya Sir. Brother Tony, good evening. And Amen. syempre sa ating mga nagagandahang mga co-host. Yun, ganda ng itinisay. Yun. Hello, Sai. Good evening, Sister Sai, Sister Rona, and of course, Sister Master Ara. Yun. Yun, magandang gabi sa inyo. Bigyan po muna natin, sir, ng pagkakataon na bumati. Baka may mga nais po silang batiin. Yung mga nagagandahan nating co-host. Yun. Sige, Unahin sila muna natin. Sila muna. Yes. Sila muna. Ma'am Sai. Yeah, good evening po, Sir Tony, Sir Roy, Ma'am Ara, and Ma'am Ron. At syempre sa ating magandang interpreter na si Ma'am Yun. Leia. Oo, huwag Ayan. So natin gusto kong kakalimutan batiin yan. yung mga nauna nang nagsubaybay sa atin. Si Ma'am Jasmine Abanto, good evening po. Si Ma'am Venus Tadeo, si Ma'am Joanne Terencio, nakasama natin sa team preparation, syempre. At si Ma'am Flor Solomon sa Japan, good evening po, Ma'am Flor. At syempre si Ma'am Sandra Bergancia, si Sister Jenny Lee, hello po. Si Preacher Rico Formanes, nakita ko na rin po. At syempre yung lagi nanonood sa atin, si Sir Sergio, ayan, good evening, Sergio. sir. Ayan, si Ma'am Fe, nakita ko na rin po. At syempre gusto ko rin batiin sila Ma'am Janice dito sa live natin, viewers. Ma'am Yun. Janice, si Ma'am Oo. Dynavi, si Buddy, si Ma'am Marisa, si Brother Rife, at si Jennifer, at yung iba pa natin, si Ma'am Rochelle, andito rin. At sa lahat ng team preparation na kasama natin sa live, maraming salamat sa inyo. At gusto ko rin pong batiin lahat po ng taga Southeast family. Aking mother nanonood na, mami, manood ka lang dyan. Medyo sumasakit daw yung kanyang tuhod, okay lang yan. It's atay. Okay tayo. At syempre, gusto ko rin batiin lahat ng Team Patient. Yun, Team Ayan, Patient. good evening. Kayo, comment down below kayo dyan. #Team Patient. At gusto ko rin batiin si Nanay Lumi Ruiz, nagpapabati. Ayan, sa Pangasinan. Amen. Si Siyempre Nanay lang. kasama rin si Sir J.R. Lu, nanonood. Yun. Si Mia. Si Mia, Ma'am Le, ikaw na babati kay Mia kasi deaf yun so ikaw na bahala. At syempre yung iba pa babatiin din ni Ma'am Ara. Amen. Ayo, oo. Thank you, Ma'am Sa. Grabe naman yan. Umpisang-umpisa, nag-rap ka Grabe yan, kagad. Ayun, maraming salamat po and magandang gabi po sa inyong lahat na nanonood na po sa ating programang The Preparation. At syempre, sa ngayon meron na po tayong 66 viewers sa ating Facebook Live and keep sharing the link po para mas marami pa po yung ma-reach out natin na makapanood ng ating programa. Of course, kasama po natin dyan ngayong gabi. Nabasa ko po sa comment niya, watching from CBBC San Fabian, Pangasinan, si Ma'am Wow. Sheena Amen. Gani Manlangit. Good evening po sa inyo dyan sa Pangasinan. Ganon din po si Sir John Ver Zapatose at si Ma'am Mirna Alanige at syempre yung nag-iisang winter sa ating bansa, si Winter Oh! Brian Itoria. Kasama na natin Syempre. ngayong gabi. At ganon din naman po si Ma'am Hana Soronio. At ganon din po kasama na rin po natin na nanonood po si Sir Jeru Albuena. At ganon din naman po si Ma'am Leila Hermoso. At ganon din, Arevalo pala. At ganon din po si Ma'am Venus Tadeo. Kasama na Oo, rin po ang dami natin yung ngayong tinatag gabi. At ganon din po sa lahat nga po ng ka-team Fearless ko dyan. Magandang gabi. Shout out especially sa aming leader na si Sir Emilio na wala pa sa ngayon. Nandiyan Pero, yan. ay, Kilala ko andyan yan. na. oo. Ayan, magandang gabi sa inyo. At sa lahat ng Team Fearless, mag-send na po tayo ng picture at mag-hashtag Team Preparation, Team Fearless na po. At hello din po sa Team Patient, Team Purposeful, at sa Team Steadfast. Ayan, sa mga leader, shout out po. At syempre sa Southeast Family, magandang gabi po sa inyo lahat. Yun lang, Sir. Ma'am Rona. Magandang gabi sa ating lahat. Maayong gabi sa tanan. At Yun, Bisaya. yes, Yun. sir. Kasama na po natin si Ma'am Ana Esplana. Hi, Ma'am Ana. Good evening po. And ang magandang hayop na doktor. Oo, Doktor dahil ng pambira, mga ha? hayop. Bumabawi, si ha? Doc Julie. Doktor na Julie. mga hayop. Hayop na doktor. Yes. At sir, kasama ang sabi po ni Sir Winter na watching with Sir Nino at auditorium sa Yun. Ragusto. Oh, hello po sa inyong lahat dyan. At alam natin, lalo na yung leader mo, Ma'am Sai, nandun sila ngayon sa Swal. Nasa Yun. mission trip po sila at marami pong Wow. mga kasamahang team prep doon. Kaya ingat kayo sa Amen. pag-uwi at salamat sa puso nyo para sa gawain. Amen, amen. And of course, ang West Bank family at lahat ng mga kasama natin ngayon, maayong gabi sa tanan. Amen. Maraming salamat sa mga nagagandahan nating co-host.
Huya sir, baka may nais po kayong batiin bago tayo magsimula. Yun, batiin ko lahat ng mga taga-ASCOM, boys and girls, lahat ng kasamahan ko sa Philippine Fleet, Philippine Navy. Keep passing the link and keep watching the show. Amen. Maraming salamat, Huya sir. At syempre, hindi ko rin po makakalimutan na batiin yung aking magandang asawa, Sister Dang. Yun. Nanonood po yan. At ganun din yung aking po mga ka-area sa Northeast family. Please continue to watch our program tonight. Malaki po ang magiging tulong po nito sa bawat isa po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga anak na nagbabalak ng pumasok sa buhay pagpapamilya o buhay pag-aasawa. It's already too late kung papanoorin po ninyo ito nang meron na po silang tawag doon, meron na silang mga bagay na kung saan hindi po magandang naging desisyon sa buhay. Kaya napakaganda, bago sila pumasok po dyan, napakaganda na matutunan po nila yung ating pong programa, The Preparation. And of course, sa lahat po ng Team Preparation, please continue na mag-comment po kayo dito sa comment section. Tinitingnan po namin kung sino-sino po yung mga nanonood. Lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Yun. Hinahanap ko yung mga kalalakihan eh. Kami rin, sir, eh. yung mga kalalakihan Ikaw lang ba naghahanap? Sabi ni Sai? Oo nga, no. Yung kalalakihan lang na unang-una ko nakita, si Brother Winter eh. Ayun. Yan eh, kaya okay talaga to si Brother Winter. Maliban na lang po dito, syempre nakikita po natin, meron po tayo dito kasama from Team Prep sa live dito po sa ating pong studio. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay ng ating pong programang The Preparation. Huya sir, we are very thankful for the last few episodes dahil nakasama po natin yung ating pong pastor. It is a great blessing yung kanya pong ibinahagi. Napakaganda po, no? Mamaya pag-usapan po natin yan, isa-isahin po natin briefly yung mga kanya pong mga binitawang encouraging words at tips para po masasabi natin that you are fit to work, especially sa mga kalalakihan, and of course, para maging irresistible. Mamaya itutuloy po natin yung ating pong pag-uusap regarding po dyan. Sa mga ngayon pa lamang po nakapag-tune in or maaring baguhan pa lamang po kayo sa aming pong programa, ito pong programa po namin is titled The Preparation. Ito pong programa pong ito ay nagtuturo sa mga kabataan na kalalakihan at kababaihan na sila po ay naghahanda bago pumasok sa buhay pag-aasawa. Kaya sa lahat po ng mga nagnanais o nagpaplano na po dyan, Yun. no? Ito na po yung magandang pagkakataon na tayo po ay makipag-aralan, no, sa ating pong mapag-uusapan ngayon pong gabi, at sigurado gagawa yung Panginoon sa ating pong sa bawat isa po sa atin, at meron po tayong makukuhang mga prinsipyo na mula po sa salita po ng Diyos. Alright, ang ating pong topic is all about stepping up. At ang naging focus po natin for the past few episodes is all about our attitude. Napakahalaga po na ma-step up po natin yung ating pong attitude, kasi ang ating pong attitude, ito po yung nagko-control ng lahat ng ating pong ginagawa. No? Alam niyo po, yung attitude po ay nagsisimula po yan sa ating pong isip. At once na yan po ay pumasok sa ating pong isip, yan na po ang magiging bukang bibig po ninyo at Yun. magiging kilos o behavior ng bawat individual. Kaya napakahalaga po bilang isang young people na kung saan pinoprogram na po natin yung ating pong isip sa buhay pag-aasawa, dahil ang pagbuhay pag-aasawa ay hindi po ito basta-basta. Hindi po ito yung biro-biro. Hindi po ito yung 4-year course na tinatawag po natin. Pag nahirapan po kayo sa engineering course, ay mag-shift na lang ako ng course. Yun. Mahirap pala dito, puro math. Okay lang sa college yun. Okay lang sa college Sa yun. pag-aasawa, hindi Sa pwede yun. pag-aasawa, hindi po. It is a lifetime commitment. Kaya napakaganda po Ano pwede? dito na itinuturo po natin yung attitude ng isa pong individual, lalong-lalo na po sa isa pong kalalakihan. Pag nahirapan, huwag ka agad susuko. No? Parte yan ng buhay eh. Pag nahirapan Yes, sir. o pag pinahirapan. Pag pinahirapan, Yun. ganun din. Kaya kung pinag-uusapan po natin yung pinahirapan, ay siguradong marami po kami masasabi, yung mga kasal na mga lalaki. Tama ba, Uya, sir? Amen. Yun nga sinasabi nila, mga veterano. Hindi, well, I'm just, nagbibiro lamang po ako. No? Pero alam niyo po mga kapatid, sa buhay pag-aasawa, napakarami pong challenges po dyan, na kung saan napakaganda po na kinakailangan po nating paghandaan
Hindi na po natin kinakailangan na, alam niyo po yun, mag-a-adjust ka lang, magpe-prepare ka lang, ayusin mo lang pag nandyan ka na sa sitwasyon na yan. Kaya you are very thankful sa lahat po ng mga young people na naaabot po ng programa pong ito dahil inihahanda yung bawat isa po sa atin. At lalong-lalo na po sa mga young people po natin bago pumasok sa buhay pag-aasawa. Sir Roy, bigyan ko lamang po muna ng isang point na sinabi po ng pastor po natin last week. Last week, sige. Yes, sir. Maraming kabataan ang nakapasok na sa relationship pero hindi man lang nakitaan ng maturity. By the way po, no, ang ating pong pastor, ang ating pong simbahan, hindi po kami nag-encourage na pumasok sa isang relationship na kung saan hindi rin lang naman patutunguhan o patutungo sa pag-aasawa. No, by the way, no, nais po namin po yung liwanagin. No, we are not in favor of long engagement. No? So, alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ito na sinabi po ng ating pong pastor na kung saan, totoo naman marami pong mga kabataan, lalong-lalo na po, yung mga kabataan na hindi po naturuan. Let's be honest, alam niyo po mga kapatid, team preparation, you should be thankful kasi natuturuan po kayo. Dahil may mga individuals, may mga young people na kung saan ito po ay bago po sa kanila. Nasa sitwasyon na sila na kung saan nakagawa sila ng desisyon dahil hindi po sila naturuan. No? Bagamat po ganon, hindi pa po, kumbaga, hindi pa huli ang lahat. Salamat dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng opportunity na tayo po ay patuloy po na mag-grow. Kaya totoo yung sinabi po ng ating pong pastor, no? Ang dami ng relationship na napasukan pero hindi man lang nakitaan ng maturity. Nakakalungkot po sa isa pong individual, lalong-lalo na sa kalalakihan, every relationship sigurado po marami po kayo diyang matututunan. Yun. Brother Tony, pakiulit mo. Ang dami mong pinasok na, Relationship, pero wala ka pang natutunan. natutunan, wala. Ibig sabihin yung relationship mo, afterwards, mag-break kayo. Yes, sir. Break man tawag doon, mag-MU, mag-cool off, maghiwalay. Hindi ko alam. Pare-parehas lang yan. And then, iba na naman. Yes, sir. And then, break, cool off, hiwalay, kung anong tawag doon. And then, Call iba off na naman. Yeah. Ang kalabasan ng Brother Tony, sinabi ko last week, nasasanay ka na puro na lang short-lived ang relationship mo. Yeah, yes, sir. And supposed to be, you are preparing for marriage. Yes, sir. But kung puro short-lived, kahit sabi mong tumagal, pero hindi kayo nakatuluyan, you are priming yourself, you are preparing yourself for failure. Yeah, that's right. Kasi ang objective mo, hindi lang naman makipagrelasyon. Tama. Ang objective mo, mag-aasawa ka. Yes, sir. Ibig sabihin, kung hindi kayo nakatuluyan, nagkatuluyan kayo, mag-asawa kayo, at naghiwalay kayo, pumalpak ang inyong relationship. Failure. Yeah. And umulit ka na naman. Di kayo natuloy magpakasal. Palpak na naman yan. Yeah. Umulit ka na naman, young man. Naghiwalay naman kayo, palpak ka na naman. Ikaw ang tao sa buhay mo, ang dami mong kapalpakan. Because you think that the more relationships you have, the more girls you have, mas okay ka. Mas gwapo, mas macho, lahat na. Mas pogi, mas macho, mas lalaki. Not knowing, Yeah. masasanay ka sa cycle of failure. Totoo yan, sir. And by the time na mag-aasawa ka na, young man, makinig ka, by the time mag-aasawa ka, napakadali mo magsabi, hiwalay tayo. Ayoko na. Yun. Because nasanay ka. Sa relationship nyo, konting away, konting tampuhan, hiwalay. Iba naman girlfriend mo, konting away, konting tampuhan, hiwalay. That cycle will breed in you yung mindset na madali maghiwalay. Yeah. It is a mindset destined for failure. Yes, sir. Tama po Kasi yun na yung habit mo, yun na yung maging character. Tama Kaya po. nakakalungkot naman, magkaroon nga lang ng habit, yun pa. Kaya failure ang babagsakan ng isang kabataan. Tama po yun. Kaya napakaganda po nito, no, na napapaalalahanan po tayo. Kaya sa mga young people po, no, maaring dumating man kayo sa point na nagkaroon kayo ng relationship, not just one, not Uy. just two, Uy. not just three, Uy. hanggang sa hindi na natin mabilang sa ating po mga kamay. Sir Tony, Yes, Ma'am Ron. basahin ko lang yung comment ni Ma'am Tina na Yes sabi po. niya, ganun din sa babae, sir. Applicable din po Totoo yan. po yan, Yes, yes. That's kasi right. may babae din na sabi nga, parang pag nagpalit ng boyfriend, parang nagpalit lang ng damit. Ay, kala ko hindi ko in-expect na damit yung sasabihin ni Ma'am ano.
Damit. Mabuti na lang damit, Ma'am Rona. Okay. Sir, basahin ko rin Yes, yung comment yes, ni Ma'am Ma'am Sai. Noyce Navarro. Sabi niya, yung muka nag-mature, pero ang character hindi nag-mature. Oo nga naman. Check. Correct, tama yan. Tama yan. Oh, pero totoo naman po yan yung sinasabi ni Ma'am Noyce, no? Pero alam niyo po, as we grow in our church, no, palagi pong binabanggit ng ating pong pastor na ang maturity ng isa pong tao ay hindi po nakadepende sa itsura, sa edad, no? Magkakaiba po tayo ng tawag po din ng absorption ng salita po ng Diyos. So depende po 'yon sa isa pong tao. Kaya nakakahiya talaga na matanda ka na, team prep ka na, hanggang ngayon immature ka pa rin. Na makikita natin sa karamihan sa mga team focus sa ngayon, makikita mo pag pinagtabi mo, sino yung team prep diyan at saka team focus? Pambihira, mas matured pa na mag-isip. Yung mga mas bata pa sa atin. Well, hindi naman natin sa dinidegrade, no? Sana hindi nyo po ako ma-misinterpret, no? I'm just trying to say na dapat palagi nating minamatch yung ating maturity kung ano rin yung edad natin. Yun. Or Dapat i-match yan. natin yung ating edad sa ating lifestyle. Yes, sir. That's right. Kasi ang kabataan ngayon, Brother Tony, Sai, Rona, and Ara, ang kabataan ngayon, they would like to mature early. No, yeah. Totoo, sir, Elementary sir. pa lang, may cellphone na. Yun. Tapos magrereklamo pa pag hindi smartphone. Mhm. Magrereklamo pa sa magulang pag hindi napalitan ng latest model. Samantala, ang gamit na cellphone, call and text lang. Young lady, high school mo, elementary, gusto mo na mag-makeup, mag-eyeliner, Yan, mag-foundation, Totoo, etc. sir. Naka-lipstick Nais na nilang lahat. gustong tumanda. Beyond their age. Huwag mong mamadaliin. Nagmamadali sila, Brother Tony. That is today's generation. Yeah. Ay, mantakin mo, elementary, may crush na, may boyfriend na, may girlfriend na. Ano ba naman yan? Patampu-tampu pa sa classmate niya kasi crush na rin yung classmate niya. Ay, anong nais yung ma-develop sa kabataan na yan? Pag hit ng high school, may boyfriend, may girlfriend. Yeah. Ano, papakasalan mo yan, high school ka? Mm. Ano may tatayo mo? Kumukuha ka pa ng allowance sa magulang mo. Yeah. Tapos, pa-boyfriend, kung gumastos, young man, makinig ka, young man. Kung manlibre ka, akala mo, ikaw naghihirap sa ginagastos mo eh. Yun. Diba? Pogi pwede- points daw, sir. Ha? Pogi points. Pogi points, pambihira. Buti sana kung ikaw naghirap sa ginagastos mo sa Starbucks. Yun. Eh, samantalang hiningi mo sa magulang mo yan. Ang yaman, Hingi rin Starbucks pala, no? agad, no? Na hindi ka lang pinawisan, hindi ka lang naghirap. Oo. And yet, kung makagastos ka, akala mo naman, nasaan yung ating sense of responsibility Yun. sa kabataan ngayon? That's right. Kaya sabi ko kanina, Brother Tony, today's generation, they would like to live beyond their age. Mhm. Pero tingnan mo, pag sila naman ay tumanda, nais na mabuhay ng bata. Yes, sir. Yun. Katanda-tanda mo na, naka-baby dress ka pa. Binalik mo. Ang motto mo, pwede pa kami. Oh. Oh, di ba? Ay pambihira naman. Pati aso, tumakbo sa'yo eh. Natakot yung aso sa'yo eh. Di ba? Yung kabataan, nais tumanda na mabilis. Yeah. Yung matanda, nais bumalik sa pagkabata. Yun. Ayun. Hindi naman kaya sa katawan, sa damit lang. My goodness. Naka-baby Pati, dress. sir. Eh, alam mo, yung mga yung sinasabi na pag kumulubot, ay kulubot na talaga yan. Wala ka na magagawa Pag yung dyan. mukha, ganyan talaga yan. Oo. Ganyan na talaga yan. Oo. Huwag mong bawiin sa damit na baby dress. Di ba? Yan ang mindset ng generation today. And kung hindi natin sasabihin sa kanila, dapat ganito ang gagawin nyo. If we will not tell today's generation, ano dapat ang gagawin nila, mamumuhay sila ng ganun, Brother Tony. Yeah, that's right, sir. Thinking that pag may girlfriend ako, sikat ako sa campus, sikat ako sa Hindi, school. ah. Pag dalawa, tatlo ang girlfriend ko, sikat ako. Mas marami, mas sikat. Mas lalaki. Sabi ko nga kanina, you are gearing yourself, you are preparing yourself for failure when it Tama. comes to marriage. Tama. No, yan po ang pangkaraniwan na kaisipan ng mga kabataan, lalong-lalo na pag nasa labas. Kaya magpasalamat po tayo, especially sa mga young people po dito within our church, dahil alam nyo po, sana wag nyo pong mamasamain yung ginagawa ng ating pong pastor, dahil yung ginagawa po ng pastor po natin is para protektahan yung bawat kabataan natin. No? Kaya ngayon man, meron pong tinuturo sa atin, kung hindi pa panahon, wag po muna nating subukan na pasukin dahil hindi pa yan ang panahon. There is always a season, sabi nga po ng Biblia. Kung oras ng pag-aaral,
dapat mag-aral ka. Pag oras ng trabaho, dapat magtrabaho ka. Pag oras ng pag-aasawa, yan ang pagkakataon natin na dapat Mag-asawa ngayon. na. Mamsay, mag-asawa. Oo, dapat. Oo, diretso na kagad. Magtrabaho, mag-asawa na. Oh, tagal nga eh. Sir Tony, ang tanong Yes. daw ni Ma'am Say, anong oras daw po? Kaya nga. Yes. Kaya napakaganda po no na patuloy tayong nare-remind sa ating pong programa, no. Isa rin po sa sinabi po ng ating pong pastor, no, as early as now, we should be fit to work. Yun. Fit to work. Yan. Inihahanda ko ang aking attitude ngayon pa lamang para maging handa ako sa pag-aasawa. Alam niyo po, napakaganda yung naging illustration ng pastor po natin eh. When it comes to na pumasok sa isang relationship. Ang isang relationship para ka lang din daw na nag-a-apply ng trabaho. Na kung saan bago ka mag-apply ng trabaho, tinitingnan mo yung qualification eh. Kung yung mga qualification bang yaan ay naayon sa skill set na meron ka. Meron sa'yo. Yes, sir. Oo. Ang ganda nun. No? Kung doon pa lang, sa pagtatrabaho, iniisip na po natin yan, pambihira, mas lalo na sa buhay, pag-aasawa. Dapat ganun din po ang magiging mindset natin. Ang sinabi nga ng pastor natin, are you fit to work? Ang relationship, alam niyo po mga kapatid, alam niyo po, hindi po yan buhay ng puro labing-labing. Pero yan lang gusto ng mga kabataan ngayon, labing-labing. Labing-labing lang. Merong yayakap sa iyo. Uy. Brother Tony, Sir, okay yan kung kakakain mo lang ng magandang lunch. Pag ginutom kayo at wala na Ay. magluluto, away yan. Totoo Nako, yan. oo. Pag Yes. wala nang grab na mag-deliver ng pagkain, away na yan. Yun. Wala ng pambili dahil hindi nagtrabaho. Yun. Yes. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga team preparation, bago tayo mag-isip na pumasok sa isa pong relationship, we will always see to it that we are really fit to work. Kasi ang relationship, trabaho po yan eh. Lalong-lalo na pag ikaw po ay lalaki. Alam niyo po, napakadaming responsibility na iniatang sa atin as a leader of the home. Kung ngayon pa lamang po, sa simpleng trabaho na ipinapagawa po sa atin, tinatamad na po tayo, lalong-lalo na pag meron ka ng sariling pamilya. Hindi naman po pwedeng palagi kang utusan mo palagi yung si Mrs. No, may mga pagkakataon na tinuturuan po tayo dito, kung sino man ang mas nakakaalam ng trabaho, dapat ikaw yun lalaki. Lalaki dapat. Lalaki Brother Tony. dapat. Lalaki dapat. Yes. Kaya napakaganda na ngayon pa lamang po ma-establish na po natin na talagang sabihin natin na kung saan, am I really fit to work? Fit na kaya ako sa buhay pag-aasawa? Kaya ko na kaya siyang buhayin? Yun. Kung kaya ko na siyang buhayin, bago ka mag-isip na kaya ko siyang buhayin, una mo munang isipin na kaya mo na bang buhayin yung Ang iyong sarili sarili. Yun. Kung Alam sa mo, sarili mo pa lang may problema na, wag ka munang mag-isip na kaya ko na kaya siyang buhayin. Sir Roy, yun. sir. Alam mo, Brother Tony, maganda yung sinabi mo eh. Kasi kung ikaw nga umaasa sa magulang mo, ikaw pa'y kukuha na isa. Dagdagan mo pa. Dalawa na. Diba? Binigyan mo Dalawa pa na ng kayo. responsibility yung magulang mo. Ang kanilang responsibilidad ay sa iyo bilang anak nila. Paaralin ka, bigyan ka ng tahanan, may pagkain ka, may damit ka. Afterwards, you have to build your own home. Build your own family. Huwag mong hayaan na dadali mo ang babae, lalo sa lalaki, sabi mo ba dito ni kanina, lalaki, dali mo sa tahanan nyo at makikisukob ka sa magulang mo. Because you are not fit to work. Yun. Alam mo, Brother Tony, many times noon, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng mga tatay, lalo mga tatay na, ano yung papakain mo sa anak ko? Alam mo, totoo yan. O yan. Yes, yes, Totoo yes. yan. Yeah. Ang lakas ng loob mo, young man, manligaw. Napatago. Dati-rati, pasulat-sulat, yan, pa-text-text. Di ba? Padala-dala ka ng emoji kung ano pa man dyan, naniligaw ka na. Yun. Ladies, gusto nyo ng tip? Kung seryoso ang lalaki sa'yo, pupunta yan sa bahay nyo. Amen. Good, good, good. Haharapin ang magulang nyo. Amen. At young man, kung seryoso ka at may ibubuga ka ng trabaho, haharapin mo ang tatay. Tama. Para pag tinanong ka, anong trabaho mo, ano ipapakain mo sa anak ko, may masasabi ka, makikita sa'yo. Kung hindi mo maharap ang magulang ng babae, young man, hindi ka seryoso. Ang gusto mo, girlfriend lang. Yan. Para walang accountability. Yan. Pwede Para pag maghiwalay break mo, anytime. okay lang.
And then palitan mo naman na iba. Ay. And then hindi ka ulit magpaalam sa magulang. Pag nakatampuhan ng away, i-break mo na naman. And then iba na naman. Hindi ka seryoso. At ikaw naman, young lady, babae, kung gusto mo yun ang maging buhay mo, na ikaw ay dating ex ni ganito, dati kay ganito, dati ex ni ganito, yan ba ang gusto mong ma-develop na reputation, young lady? Yun. Mhm. Kapag nagtanong, Ano sabi mo, Ma'am Sai? Ex ng lahat. pag tinanong, ilan yung naging boyfriend mo man nung ikaw ay dalaga? Anak, hindi ko mabilang sa daliri. Yun. Okay lang kung X-Men ka, di ba? Mabira. Baka tawagin natin si Wolverine. Hindi, biro lang. Well, anyway, maganda po yan, no? Na siguraduhin talaga natin na tayo po ay fit talaga sa buhay pag-aasawa. Kasi, alam niyo po, sa buhay pag-aasawa, trabaho yan. Kung ngayon pa lamang po, tatamad-tamad na po tayo sa bawat responsibility na ipinagkaloob po sa atin, mapaministry man yan, mapatrabaho po yan, tinatamad ka, alam niyo po, wala pong ibang patutunguhan ang katamaran, kundi sabi po ng Biblia, ikaw po ay magiging mahirap. Not just a mahirap financially or physically, but also magiging mahirap ka spiritually. Kasi kung pagiging tamad mo, ay tamad ka sa pakikinig ng salita ng Diyos, lalong-lalo na ngayon, Huya Sir, tamad ka na makinig ng programa ng Team Prep, hindi Yun. man lang natin makita Yun. yung mga kalalakihan sa Share ngayon. the link. Tamad na Pass the tamad. link dapat. Diba? Tapos gusto na daw nun mag-asawa. Uy, Palagi na lang nagpaparamdam kay Pastor. Pastor, good morning, sir. Hi. Ang bira, ang ganda yung ano, ha? This week, marami nag-good morning, sir. Take note yun. By the way po, no, sa lahat ng miyembro ng Team Prep, ninonote po yan ni Ma'am Ara everyday. yun. Kasi Yun, tinitingnan- padamihan na good morning kay Pastor. Nakaisa to. Nakaisa ito ngayon, yon. Hindi, biro lang. Pero alam niyo po, napakaganda po nito. It is a, eye-opening na kung saan may mga times kasi, alam niyo po na malakas lang yung loob natin. Yan ang nakakalungkot sa isa pong tao, lalong-lalo na paglalaki. Malakas yung loob mo, pero pag dumating na yung totoong responsibility, pambira, urong din yung yung mga bagay na Check. uurong. Tama yun ba Diba? dito, ni? Kaya nakakalungkot po yan. Dapat siguraduhin pa lang po natin. Kaya napakaganda po dito, may mga puntos po kaming ibinabahagi para magkaroon ang bawat isa po sa atin ng self-validation. Pag ang nanay ko kaya o tatay ko inutusan ako, ano kaya yung attitude ko? Kasi pag kayo na po ang mag-aasawa o magkasama na lang kayo, nahiwalay po kayo sa pamilya po ninyo, walang ibang gagalaw po niyaan kundi kayo. Wala po kayong ibang tatawagin, Ma, Pa, hugasan niyo muna yung pinggan kasi may ginagawa pa po ako. Alam mo ba dito, Tony? Yes, sir. Yung mga pinag-uusapan natin sa mga previous episodes ng The Preparation, nagsusuma-suma yan dito sa topic na ito Pagdating nyo sa mag-asawa na kayo, kung hindi ka fit to work, sino magluluto? Sino maglinis? Sino maghugas? Magulang mo? Dapat ikaw na bilang lalaki. Kung hindi mo alam yan, kasi sanay ka sa buhay na paporma-porma ka lang. Yun. Pa-Starbucks ka lang. Pa-moling-moling ka lang. Tama, Yeah. sir. Pag nag-asawa ka, it's an added responsibility, Brother Tony. Yes, sir. That's right. Seryosohin natin ito, young man, na ito ay panibagong responsibilidad Amen. na hindi mo pwedeng iwanan o iluwa pag nainitan ka. Okay lang yung pagkain, pag mainit, iluluwa mo Palamigin mo ulit. Then kainin Yes, mo ulit. oh. Yung pag-aasawa, pag nag-away kayo, you are there for good. Aayusin mo yan. Kung hindi ka nasanay sa ganung mindset, young man, ang bilis mong bumitaw. And if you look at society, ilan sa ating mga married couples, maaari hindi sila nag-divorce kasi walang divorce sa Philippines, Yeah. but living apart, but nagpapaanal, but hindi naman kami naghiwalay, hindi naman kami nag-away, but may kanya-kanyang inuuwian yan. Why? Because napakadali ng henerasyon ngayon na bumitaw because they were not prepared. Sabi mo nga ba nito fit to work. Yes, sir. Amen. Totoo po yan. Kaya mga kapatid, sana po ay naging maliwanag po ito, especially sa lahat ng mga kagrupo po natin ng Team Preparation. And last, na sinabi po ng ating pong pastor, alam niyo po, merong isang ibinahagi yung pastor natin last week para maging irresistible yung isa pong tao. Napakaganda yung sinabi ng pastor po natin
magpasubmit ka lang sa banal na Espiritu. Amen. Siguradong lahat ng ating pong gagawin, yan po ay ang magiging fruit of the Spirit. Ano nga ba yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, etc., etc. Alam niyo po, pag meron tayo at alam niyo po ang isa pong tao, kahit tatanungin ko po yung mga co-host ko po dito ng mga young people, katulad ni Ma'am Sai, o kaya ni Ma'am, lalong-lalo si Ma'am Ara, no? Naghahanap sila ng isa pong tao, makikitaan natin yung quality ng isa pong lalaki, makikitaan natin yung Diyos sa kanya pong buhay. Ewan ko po sa inyo, Mas attractive. mas sir. attractive po ang isa pong tao o ang isa pong lalaki na makikita po natin yung Diyos sa kanya pong pamumuhay. Amen. Maaring marami po tayong tawag po dito, marami po tayong ine-enhance o nile-level up, ine-step up sa anggulo ng ating pong buhay. Maaring ito po ay inyo pong career, hindi po yan masama, no? Maaring yung finances po ninyo, ini-improve ninyo. Kung meron po kayong business, hindi rin po yan masama na talagang ine-enhance or ina-upgrade po natin yan. Pero we will always see to it na wag din natin kakalimutan yung aspeto ng ating pong sarili bilang ng ating pong spirituality na dapat mag-invest din po tayo na kung saan na sabihin natin that we are really spiritually matured. Kaya mga kapatid, sa lahat ng team preparation, ang tanungin po ninyo sana sa inyo po mga sarili, nakikita kaya yung Diyos sa aking sarili? Kasi kung hindi man nakikita yung Diyos sa ating pong sarili, sigurado po, ay pambihira, aayawan tayo. Aayawan tayo ng isa pong babae na nais po ninyong nais na ipagpaalam. Kaya mga kapatid, napakaganda po yung mga points na ibinahagi po ng ating pong pastor last week. At ngayon pong gabi, napakaganda rin po na madamay na rin po natin at pag-usapan po natin para magkaroon tayo na sasabihin natin that we are irresistible. Alam niyo po, napakaganda na ma-build po natin yung ating pong reputation. No? Pero alam niyo po mga kapatid, kung mapapansin po ninyo, last episodes po natin, you will never have a good reputation kung wala po tayong good attitude. Palagi Yo. po yan ang magkasama. Because your Tatandaan po natin yan. reputation comes from your attitude. Attitude. Yes, sir. Napakahalaga po niyan. No? Alam niyo po, no, sa lahat ng mga sumusubaybay po sa ating pong programa, alam niyo po, napakaganda na magkaroon tayo ng self-evaluation na ano kaya ang tingin ng ibang tao sa akin? Ano kaya ang tingin ng ibang tao sa akin? Alam niyo po, kung gusto po nating makilala kung ano po yung tingin ng ibang tao sa atin, napakaganda na una ninyong tanungin yung inyo pong mga magulang. Kaya bago po kayo mag-isip na gusto nyo ng mag-asawa, magtanong muna kayo sa magulang ninyo, Pa, ano kaya sa tingin po ninyo? Ready na kaya akong mag-asawa? Ano kaya ang iisipin ni Sagot. kung ipapaalam ko siya, sa tingin nyo po kaya, tatanggapin nyo kaya yung aking nais na ipagpaalam sa kanya? Napakaganda po na ito, Huya, kasi there are times, may mga bagay tayo na hindi nakikita, pero nakikita ng mga magulang natin. Napakaganda na kung sino man ang magsasabi ng totoong tayo, na maliban sa atin, no, ay ang ating mga magulang. Kasi pag nasaan ho tayo, na hindi tayo nakikita, alam niyo po, mas nakikita yung totoong tayo pag wala tayo sa labas. Kung nandun tayo sa loob ng ating pong tahanan. Kaya walang ibang mas nakakaalam kung sino tayo, kundi yung ating pong mga magulang. Kaya ngayon pong gabi, tanungin natin, sa tingin niyo po kaya, kung ready na ho kaya akong mag-asawa? Yan. Ganito rin ba ang tingin ng ibang tao sa akin that am I fit to work? Yan. Magandang katanungan po yan na kung saan na ma-workout po natin. Kasi alam niyo po, no, napakahirap na i-workout po natin yung ating pong reputation kung ngayon pa lamang po ay hindi natin alam yung current condition po natin. Yes. Tatandaan po natin, anong i-workout natin kung hindi natin alam yung ating current situation? Di ba? Hindi mo alam kung anong aayusin mo ba? Yes, sir. That's right. That's Kasi the hindi mo thing. alam yung current situation Yes, mo. sir. That's right. Hindi mo alam kung anong side ng iyong pong buhay na kinakailangan po nating i-improve pa or step up
kung hindi rin ho natin ito tatanungin sa iba pong tao, lalong-lalo na, ang una nating itatanungin, yung ating pong mga magulang. Pangalawa, ang pinaka-the best na tatanungin natin, yung pastor natin. Yun. Kasi kung ang ating itatanong is regarding sa ating pong attitude, alam niyo po, walang ibang makakaalam po niyan kundi yung ating pong parents. Sa spiritual side naman po, yung ating pong pastor. Kaya napakaganda na palagi tayong magkaroon ng alam niyo po yun, ng close contact or palaging nakikipag-usap tayo sa pastor po natin para kasi, ewan ko lamang po, no, pero para sa aking tawag po doon, sa aking naranasan, pagkasama po natin yung ating pong pastor, may mga bagay siyang sinasabi sa atin na hindi maganda na kung saan na kinakailangan nating i-improve. Yun, tama. Kaya napakaganda po na sa bawat plano na papasukin po ninyo natin, no? Napakaganda na palagi nating kausap yung ating pong pastor. Dahil yung pastor po natin, siguradong yan po ang makakita ng spiritual side natin na mas kinakailangan po nating i-improve or i-step up. Sir Roy, sir. Alam mo ba, Tony, gusto ko yung sinabi mo eh. Halimbawa, young man, lalaki, kasi lalaki tayo, young man, magtanong sa kanya magulang, di ba? Ma, pa, palagay mo kung manliligaw ako, pwede na kaya ako mag-asawa? Paano kung liligawan ko si ganito? Gugustuhin kaya ako nito? Yung mga lalaki na open, tapat, na magpaalam, sabi ko kanina, ito ang lalaking seryoso. Totoo yan, sir. That's right. And sa kabaliktaran naman yan, young man, makinig ka sa akin mga young men, at tip na rin to sa mga young ladies, kaya ang lalaki hindi makapagpaalam kasi walang planong seryoso. Totoo yan. That's right. Kung ang panliligaw sa iyo, young lady, ng lalaki ay sa text lang o sa tingin, ano yung sa tingin? Yung mga kindat-kindat lang o kung ano man dyan. Yan ay hindi seryoso. Pag hindi ka seryoso, hindi ka fit to work because you could not apply face-to-face. Tama. Saan ka makakita? May nakita ka na hiring, ongoing. Naghahanap na ganito, ito ang job description. Nasa kabilang kalsada ka. Shh, apply ako dyan. Apply ako, ha? Ang layo-layo mo, pumunta ka doon, kumatok ka, Yun. magpakita ka. Ang seryoso kang mag-apply. Seryoso sir. ka mag-apply. At kung anong dating mo, pagkatok mo, yun ang impression nila sa'yo. Kung doon ka lang sa kabila ng kalsada, sa tawid ng kalsada, oy, shh, mag-apply ako dyan, ha? Oh, hindi ka seryoso. Amen. Young lady, kung ang young man hindi makapunta sa magulang mo at hindi makapagpakita ng tama at sincerong intensyon sa iyo, yan ay hindi seryoso. Amen. Ang kalabasan mo dyan, statistics na naman. Statistics ka. Dating X ni ganito. Ay. Oh, Dating madadagdagan X ni yung ganito. numero. Pangalawa, pangatlo, pang-apat yan ni ganito. For the Yun. record. Kaya importante ba dito yung sinabi mo? Fit to work. Magtanong ka. Yun. Tanong mo yung magulang mo, ma, okay na kaya ako kung manliligaw ako? Tama yun, sir. Gugustuhin kaya ako nito? Correct. Anong masabi niyo sa akin, ma? And sabi mo nga ba dito, apart from your parents, your pastor Amen. will be able to tell you, yung preaching pa lang tuwing linggo, alam mo, kaya nga nasasaktan tayo eh. Na-offend tayo eh. Kasi tinatabasan yung ating karakter na pangit eh. Which is good. Which na tayo is good. natatamaan. That's right. Pag tinatamaan ka, it is good because yung ating karakter ay minomold. Yes, sir. Kumbaga, ito, pang ito, tapesin mo to. Para ang kalabasan will be fine gold, fine pure gold. Importante sa kabataan, young ladies, na maintindihan nila ang dynamic na yan. Yes, sir. Para hindi kayo mabibighani sa mga lalaki nagpapakyut sa inyo. Same way, sir, sa kababaihan na kapag meron ng nanliligaw, itanong sa magulang na mas sa tingin mo, pwede kaya to. Hindi yun, sir, ang magulang pang magtanong, anak, Nanliligaw nanliligaw ba ba si sa'yo? Ay, hindi ma, wala. Char. Kasi patago. Patago ka pa. Patago. Dahil yung babae, wala pa siyang planong mag-asawa. Gusto Yan. lang niyang mag-boyfriend. Kaya hindi niya i-display sa magulang niya. O, kaya yun din, it works both sides na ikaw babae ngayon, i-check mo na din yung sarili mo. Nang sa ganon, fit to work ka din. Kung may pagpipilian, di ba sir, kung may sabay-sabay yung hiring, sabay yung nag-apply, Oh. isa ka sa mapili. Oh. Dahil
pag nag-apply, may pipiliin sa'yo. Ito lang ang kailangan. O, marami yung nag-apply, isa o dalawa lang yung kailangan. Oh. Ikaw ang unang Pinaka-qualified. mapipili. Yun, Yes, sir. yun. That's the Ang word. bihira. Natuwa Best ako. qualified Amen. ka. Ang dami in-applyan pala ng lalaki. Oo nga, no? Submit siya lang. Sabit na sabit, ano? Oh, Di pala tanggap. Sira na pala yung reputation mo dahil doon ang dami mo palang pinagpasahan ng resume. Mamara. Yes, sir, maganda nga po yung binabanggit kanina ni Sir Tony na kung ang lalong-lalo na sa mga kalalakihan, but the same way sa mga babae din po na kung ready ka ng mag-asawa, why not na subukan mo magtanong sa iyong mga magulang first, and then sunod sa ating mahal na pastor. Ang problema kasi ngayon, sir, sa aminin man natin sa hindi, yung mga kabataan or mga team prep ngayon, hindi nga open po sa parents, hindi rin po open sa ating mahal na pastor. Check, tama Kaya kung may pagsasabihan man sila, sir, sa kapwa nila maaring team preparation. Yeah. Yung babae din, na kagaya ng sinabi ni Ma'am Rona, tatanungin sa nanay, Ma, pwede na ba ako kasi si ganito naniligaw? Hindi niya sasabihin sa magulang niya. Sasabihin niya din dun sa kapwa niya na alam niyang pwede silang magkasundo Kasundo. sila, Yun, nag-open up sa tropa niya. Yes, sir. Hindi siya magulang. Kaya maganda pong paalala yun na para tayo, magbo-boil down din po kasi yan sa attitude na kung nag-step up tayo, kung dati hindi ka marunong mag-open sa parents mo pagdating sa ganyang bagay, ganun din sa ating mahal na pastor, mga men, and then ladies din po, maganda na itong programang ito, tinutulungan tayo para mag-step up yung ating attitude pagdating sa ganong bagay. Kasi nga sabi kanina ni Sir Tony na once na hinayaan lang natin ang Holy Spirit, kasi work ng Holy Spirit yun, sir, na ang manguna sa ating buhay, doon po yung makikita na po natin yung bunga no, na tama, which is ang gagawin ng isang tao na magpapaalam or magtatanong sa kanyang, ganun ang gagawin niya, magtatanong sa kanyang parents at alam niyang pagkakatiwalaan niya ang kanyang pastor at ang kanyang magulang. So, magandang paalala to, sir, lalong-lalo na sa mga men na sinasabi po na kung saan tinutukoy natin ngayon na kailangan, kung meron man tayong pagtatanungan, maganda na yung ating parents at yung ating pastor na nakakaalam ng ating spiritual na buhay. Amen. Correct. Sir Hey, Tony, yes, ma'am. babasahin ko lang ang comment ni Ma'am Yang. Yan. Yung Tama. ministry po natin at spirituality po natin, yan ang nagpapapogi at Amen. nagpapaganda po sa young people, not the other way around Tama po, ma'am. Oo. Amen. Kaya Amen. dito papasok yung sinabi ni Pastor last week, yung spark and Yes. vibration. Dahil, Spark na naman, ha? yes, nakikitaan ka na. Talagang nag-i-spark sa, di ba? Kumikinang. Kumikinang talaga dahil yung fruit of the Kumukuti-kuti. Spirit, yung nag-work nga. Kaya yun ang magpapaganda at magpapagwapo sa isang kabataan. Hindi yung kahit ano pang ilagay natin dyan sa mukha natin, binaon mo na lahat, tinapal mo na lahat. Kung hindi maayos ang loob, wala pa rin yan. Kaya naalala Amen. ko po yung binanggit last time ni Pastor na kung hayaan lang natin yung Holy Spirit yung mag-work sa ating buhay, yung Holy Spirit din po yung magpapapansin sa'yo para ma-attract doon sa Hindi tao mo na kinakailangan, yes, ano? possessed din po ng Holy Spirit. So, kaya hindi na natin kailangan mga ladies dyan na magpapansin kay ganito, kay ganyan para, uy, si ganito, ang ganda-ganda. Kaya, ayun po, napakaganda po ng tinuturo sa atin dito. Ayun po. Amen, amen. Maganda po yung sinabi ni Ma'am Yang Gusto ko lang po balikan po yun. Yung ministry and yung spirituality. Napakaganda po na tingnan po natin kung kumusta kaya yung reputation mo upon performing your own ministry. Lahat po tayo dito, lalong-lalo po sa lahat ng team prep, I think, karamihan po sa atin ay may mga ministry. Sana naman, no? Tandaan po natin, napakaganda po bilang isa pong young people na bago po tayo pumasok sa buhay pag-aasawa o buhay pagbuhay pagpapamilya, napakaganda na meron tayong involvement sa church. At kung meron tayong involvement sa church, meron tayong ministry. Napakaganda po na ito na talagang kung meron tayong sineseryosong ministry, meron tayong sineseryosong responsibility na ibinigay po sa atin. Alam nyo, yan po, totoo yun eh. Sinasabi ni Ma'am Yang, yan po ang magpapapogi po sa inyo. Hindi nyo na kinakailangan na sabihin na gwapo ka, magaling kang kumanta, alam nyo yun, na talagang para ikaw ang palaging mapapansin. Alam nyo po, hindi eh. Kung kumusta kaya yung pagpe-perform natin sa ministry po natin, yan po ang magbibuild ng magandang reputation po natin. Kaya maliit man na ministry yung ipinagkatiwala po sa inyo, o malaki po man yan, ang pinaka-the best po dyan, yan ba lahat ng ministry mo ay merong quality?
Maganda yung sinabi ni Pastor last Wednesday. I'm so blessed. Yung shinare po ng ating pong pastor, ministry and family. Sinabi ng pastor po natin, when you perform your family responsibility, work responsibility, and then your ministry sa loob po ng simbahan, dapat hindi nyo yan, yung parang binabalance eh. Yun ang sinabi ng pastor po natin. Napakaganda na lahat ng ating pong ginagawa, napakaganda na meron tayong quality. Quality sa lahat ng responsibility ating pong ginagampanan. Kung ikaw man ay merong trabaho po ngayon, young people, sigurado ba na merong quality yung resulta ng iyong ginagawa? Same thing din sa ministry na meron ka. Kasi kung yan po ang makakasanayan po natin, young people, no? Alam niyo po, pag magkakaroon ka ng sarili mong pamilya, quality rin sigurado. Quality rin ang mangyayari o magkakaroon kayo ng quality family na kung saan na ipagkakaloob ng Panginoon sa atin, kung lahat ng paraan ay ginagawa po natin, kumbaga yung effort po natin, kumbaga binibigay po natin lahat para magkaroon tayo ng quality result. Kaya young people, sa ngayon, kung kayo po ay binigyan ng task, binigyan ng responsibility, kumusta kaya? Ginagampanan ba natin ng tungkulin natin ng maayos? O hindi naman ako napapansin dito eh. Tingin ko okay lang. Hindi naman ako masyadong nakikita dito ni Pastor. Siguro yung effort ko ganito lang. 50% lang. Lalo na tagalinis lang ako ng restroom. Yes, Kaya oo. mababa ang tingin. Tama. Kaya alam niyo po, young people, we should be thankful. Dahil tinuturuan po tayo dito that anumang responsibility na ibinigay po sa atin, siguraduhin natin with all our might. Ginagawa po natin yung buong kalakasan natin, yung buong effort po natin para magkaroon tayo ng quality result sa lahat ng ating pong ginagawa. Hindi ka man nakikita, kapatid. Hindi ka man nakikita, Brother Winter. Basta't ginagawa mo yung tungkulin mo. Special Di mention. ba may plano nga daw po si Pastor? May plano, oo. Kaya Nabanggit na. kahit walang plano si Brother Winter, may plano yung pastor natin. Amen? Hindi, biro lang. Meron ding plano yan si Brother Winter. Hindi lang siguro sa ngayon. No, well, anyway, pero alam niyo po, magpasalamat po tayo dahil tinuturuan po tayo ng pastor po natin na magkaroon tayo ng quality reputation. No? Na masasabi natin, pag meron tayong maayos na reputation, sigurado masasabi natin that you are irresistible. Tama ba, Ma'am Sai? Yes. At dahil dyan, sir, napaka-comment si Ma'am Genesis kanina. Basahin ko lang, sabi ni Ma'am Genesis, kaya dapat kahit hindi kagandahan or kagwapuhan, huwag maging high blood o laging galit. Grabe ha? Panatalihin ang good spirit para mangibabaw ang kagandahang Ang ganda naman na yung sinabi ng Ma'am Genesis. Ang ganda. Amen ha? Parang umuhugot ka, Ma'am Genesis ha? Amen, Ayun, so, amen. Sir, regarding doon sa shinare nyo kanina, no, doon sa kung may mangliligaw, nagpaparamdam, magsasabi sa magulang, alam mo, magandang ano yan magandang gawin sa babae at sa lalaki. Alam mo, kahit ganito, kung may experience ako sa ganyan. So, yeah, ito totoong experience, sir. Kasi, may nagparamdam, ang una-una kong sinabi, ang una-una kong ginawa, nagparamdam, multo pala, no? May nagparamdam, yan, sir, may nagparamdam. Una-una kong sinabi ko sa mother ko. Sinabi ko sa kanya kagad. And then the following week, Sana all may nagpaparamdam. lumapit ako kay pastor. Lumapit ako kay pastor. As yun, si pastor nagsabi siya kung ano yung mga guidelines, kung ano yung dapat. And maganda na, ma-meet natin siya. So yun yung maganda. At least, hindi ka nagtatago. Kasi ang hirap dun, sir, inalagaan mo na yung, pinag-usapan natin yung reputation eh. Inalagaan mo na. Katulad ko, ngayon, diba sasabi na walang nanliligaw before, wala talaga, sa love life, ganyan. Pero ngayon may nagparamdam, kung tutuusin, pwede ko rin siyang i-grab. Oo, baka Na makawala pa. itago na, ay, wag natin sabihin sa nanay ko, ang tanda ko na. Mga ganyan. Pero hindi, alam mo yung andun po yung takot ko sa Panginoon, yung respeto ko sa magulang ko, respeto ko sa natutunan ko, sa ating simbahan, sa ating pastor. At syempre, alam din nung nagpaparamdam na yung sa church natin. Kaya maganda po, ini-encourage ko yung mga ladies na ganyan, na kung hindi po kayo mauubusan ng lalaki, merong tamang... Ay! Yun. Dito Oo. to yun. Meron tamang lalaki
ang ibibigay ang Panginoon sa inyo na talagang will niya. Sa tamang babae. Sa tamang Tsaka babae. sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Tsaka Amen. sa tamang... Ilan na-share ko yan Sa, kasi sa tamang edad? sa tamang edad. So, sabi nga ni Pastor, age is just a number. So, yeah. Rin ako sa prayer. Na-share ko lang yun, my personal testimony. Dahil talagang ako mismo nakikinabang ako sa mga doktrina, mga prinsipyo na natutunan natin dito sa ating simbahan. At syempre, dito sa The Preparation, Sir Roy. Yun, yung mga pasok kay Sai, talagang, Eh, long playing talagang. Sa salita mo, pakinggan natin yan. Si Yes, Sai. sir, eh. Alam mo ba, Tony, ang bilis ng panahon, ng oras, Oo, eh. Bira. Alam mo, bago tayo magwakas, young ladies, lalo sa mga young ladies, isipin niyo naman yung magulang ninyo. Totoo yan. Pinaghirapan kayo paaralin. Amen. Pinaghirapan kayo ng tatay nyo, nag-overtime magtrabaho para mabigyan ka naman ka ng buhay. Mabigyan ka ng pagkain sa hapagkainan, may bubong ka, may matutulungan ka na desenteng pamumuhay. Sana naman, ibalik mo sa kanila, ang ganong investment nila sa'yo. Amen. Yes, sir. And pag sinabing investment, wala namang mag-i-invest ba na Tony sa kumpanya ng palugi? Totoo, sir. Ang Tama. pinag-uusapan parati dyan, ROI, Return of Yeah, Investment. that's right. Na pag nabigyan ng ganitong pera sa ganitong negosyo, ini-expect ko sa ganitong panahon, may balik sa akin na kita. So, ibig sabihin, I invested, I'm a wise investor, kumita ako. Yung magulang nyo, naghirap para sa'yo. They invested in your life. Sana naman, ibalik mo sa kanila ang kita nila. Amen. At hindi mo maibabalik yan, especially for the young ladies, kung ini-entertain mo na patago ang nanliligaw sa iyo. Tama. That's right. That's right. And Sir Tony, dagdagan ko yung sinabi ni Sir. Pag sinabing investment, hindi yung bukas, may tubo na. It takes time. Kaya Yeah. nga, It's a process. lifetime. Yes, sir. Kaya ikaw din ang mag-benefits niyan at yung magulang mong mabigyan mo ng kasiyahan. Tama po yan, no? Wag na natin pahintulutan na dumating pa tayo, young people, na pumasok tayo sa isang relationship na palagi tayong nagtatago. Napakahirap po niyan. Amen. Alam niyo po, may mga nakakausap po from our area na kung saan isa sa rason kung bakit ayaw nilang magsimba, hindi naman totaling ayaw, kundi nahihiya sila. Nahihiya sila dahil meron po silang itinatago. Kung ganun rin lang naman ang plano po ninyo na mag-aasawa ho kayo o kayo talaga ang nais ninyo, maging kayo talaga na maging mag-asawa, pwede naman nating gawin ng nasa tama at maayos. No? Na kung saan wag na nating pahintulutan na dumating kayo sa point na hindi na kayo makakapagsimba dahil kayo po ay nahihiya, hindi na kayo makakapagsimba dahil alam nila na meron kayong itinatago. No? Alam niyo po, pride na lang din yan kasi at the first place, naturuan na kayo. Sa mga young people natin specifically. Yeah. But in spite of that, no, magpasalamat po tayo dahil natuturuan yung mga young people natin na hindi na tayo darating sa ganung point ng ating buhay. Alam niyo, ang hirap na mayroong kang tinatago. Yes, sir. Hindi ka makakagalaw. Kung hindi mo ma-enjoy yung buhay, ang sarap mabuhay. Lalong-lalo na yung nakakapag-serve ka sa Panginoon fully, na wala kang itinatago na kasalanan. Alam nyo, pag meron kang kasalanan itinatago, sobra ang hirap na i-perform ng ministry. Take note of that. Napakahirap. Kaya napakaganda po na kung doon rin lang naman yung goal po natin, young people, i-preserve ninyo yung magandang relationship ng lalapitan ninyong lalaki. Or babae, I mean. Lumalapit na yung no? yung babae. Kabaliktad lang, sorry na. No? Kaya alam niyo po, no, isipin din po ninyo na meron din pong kinikip na na reputation yung pamilya ng babae pong yaan. Kung yun po ay sisirain po ninyo, hindi lang po babae yung masisira yung kanya pong reputation. Pati yung kanya pong pamilya. Kaya dapat maging maingat po tayo po dyan. No? Kaya kung talagang totoo talaga na seryoso ka sa pinaplano po ninyo, gawin natin kung ano po yung tama. No? At wag na nating patagalin. No? Dahil mas ma-enjoy po natin yung isang bagay kung kung ang isang bagay ay ginagawa po natin ng tama. Nasimula natin ng tama at hindi tayo nagsimula sa mali. Kaya sa mga young people, we are blessed dahil natuturuan po tayo sa ganitong klaseng programang The Preparation. Tama ba, Ma'am Sai?
Yes, tamang-tama. Nauna! Now na. Wag nang patagalin. Wag nang patagalin. Amen. Sir, basahin ko lang yung comment din po ni Ma'am Yang. Sabi niya, Amen po, Team Prep. Pag ang young people ay spiritual, ma-attract siya sa spiritual din. He or she will not make a move because he or she will wait for the right time. Pag more on physical appearance, ang young people, ma-attract din siya sa kagaya niya po. Ayan. Tama. Amen. Amen. Totoo po yan, Ma'am Yang. Alright. So, sa pagkakataong pong ito, shoutout po muna tayo. At tingnan natin kung sino yung mga notable viewers po natin na sumubaybay ng ating pong programa. Alright. Ma'am Sai and Ma'am Ara. Ayan, syempre, ang ating mga viewers, gusto kong batiin ay ayan, nakita ko na siya. Siya ay si Mama Hannah Marie Soranyo. Tama po ba? Ayan. Ronald Senas, Abby J. Balaybay, Jovi Ed, Chen Baunsit, Christy Deza, Madam Christy, shout out to you, Madam. Hello Amen. po. Ma'am Kimberly Sodayi, Justin Mekita. Mekita. Tama ba? Ayan, hello po. Mekiora. Yan. Mekiora. Ayan. At syempre gusto ko rin batiin lahat ng team preparation na nanonood at meron tayong peak gadgets na 123 viewers. Thank you, sir. 123. Ayan. At syempre Sir Tony, meron tayong mga team prep na kasama pero prepare na ba yung kanilang photo? Ayun. Sige, mamaya antayin lang natin. Ayan, Sir, mamaya muna. special shout out to Marnie Pakapak. Ayan po, hello po and magandang Marnie, gabi. special Thank shout out po to you, Marnie. Sa pag-watch po. And sa mga nanonood na hanggang ngayon, sinamahan tayo, sir, 100, kanina 106 ngayon, 99. Ayan. Nag-lag Salamat. daw kanina eh. Opo, Medyo nag-lag. na-disconnect Thank tayo you. ng konti Opo. kanina. Oo. Amen, amen. So, Alright. batiin si Ma'am Genevieve Gaa. Ay, oo, Ma'am Genevieve. Hi, Ma'am Genevieve. Good Bihira. evening po. Amen. Nanonood. Sir, nanonood galing sa Zapang Dalaga, si Ronald Sinas. Wow. Hello, Hello po, Sir Ronald. Shout out si Moada, bro. Mama, Ay. batiin mo yung mama mo. Birthday nung nakaraan. Yun! Oh, Nakalimutan ko sana. Salamat sa family ni Sir Eugene po dahil sila, sir, ang nag-prepare lahat ng food kagabi dahil napaka-memorable yung birthday ng aking nanay dahil sa church po nag-celebrate. Wow. Happy Amen. birthday po. Happy birthday po kay Ma'am Pablea. Yes, sir. Yun, And si Ma'am bukas, Pablo. babatiin ko na din si Jeric at ang kanyang kapatid, si Jeric! Wednesday, birthday naman. Amen. Tsaka si Ay, hello Ma'am po. Rona din, malapit na rin birthday. Hoy, si Ma'am Ma'am Rona Rona din, next yun. week. Si Ma'am Rona Celebrate next week. natin yan sa Sunday bago umalis. Ayan. Amen, At amen. Ready na ba yung photo natin, sir? Yan, ready na. Ready na. Hello sa mga team preparation. Sa unang grupo, ang Team Purposeful. Tama po ba? Yan, si Sir Ponchi. Great is our God, yes. Yan, great is our God. Amen. At syempre, ang aming team na mapagpasensya, Team Patient. Amen. Ayan, syempre kasama Amen, ko Sir dyan. George. Ayan, Sir George. Ang aming leader si Sir Jingel na nasa mission trip ngayon. Kasama sila Brother Ma'am Hiner. Jessa, Brother Hiner, at Amen. iba pa. Ayan, thank you. At next, ayan, meron pa tayong next. Ang grupo ng Team Steadfast na magaling na yung kanilang leader na may Oo, UTI mabira, before. wala nang UTI si Sir yan. Dave, ayan. At Amen, syempre, Dave. ang Team Fearless. Ayun, no, si Sir Emil. Hello, good evening, sir. At sa lahat ng Team Fearless. Thank you po, Team Preparation. Amen. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsubaybay. Bago kami magpaalam, baka may mga nais pa po kayong batiyan. Ma'am Sai. Hello. Muli, marami pong salamat sa lahat po ng sumusubaybay at sa mga patuloy pong nanonood. Please keep tuning in lang po, nabulol pa ako. At sa mga na-late, ay pwede po kayo mag-replay sa YouTube. Yan, makikita niyo po sa Christian Bible Baptist Church at syempre sa Facebook din po. Hello po muli sa aking nanay sa Southeast Family, Team Patient at sa lahat ng Team Preparation. Ma'am Ara. Ayun, thank you po muli, Ma'am Cyril, at sa lahat ng mga nakapanood sa ating programang The Preparation. Ano nangyari? Ahawa na. Ahawa. Ayun po na. Napakaganda po ng ating usapin ng ilang buwan na po itong pinag-uusapan natin about Step Up. So, naway po yung programang ito ay nakatulong po sa bawat isa po sa atin. Ako po personally ay marami po akong natutunan sa ating topic about stepping up po at patuloy po natin i-aim yun na tayo po ay mag-step up, mag-level up para po sa glory ng Panginoon. Ayun po. Thank you po. Right.
Amen. And muli, magandang gabi sa ating lahat at salamat sa mga viewers natin. At idugtong ko na lang, Sir Roy, yung sinabi mo kanina about investment dahil sa birthday nga po ng nanay ko kahapon. At yun na mismo ang nabanggit ko sa kanya, Sir, nung nagpasalamat siya. Bakit daw nag-abala pa kami? So ang sabi ko sa kanya na, itong ginagawa namin sa Yuma is pagpapakita ng aming pagmamahal Yeah. at Amen. pagpapasalamat. Because of her investment in you. Yes, Amen. sir. Yeah. So sabi ko sa kanya, yung investment mo, yung tinanim mo noon, ito na yung inaani mo ngayon. Kaya Amen. hindi man namin masuklian yon yung lahat ng sacrifices mo, but on our end, sinisikap namin na maibigay sa'yo yung pwede namang magpasaya sa'yo. And young people, lalo na sa inyo team prep, kung maging maayos ang inyong pag-aasawa, proud na proud ang inyong magulang. Yan ang kasiyahan na maging proud sa ang anak ko maayos na nag-asawa. Amen. Tama. Amen. Maraming salamat, Ma'am Bronze. Kuya, sir. Shout out sa mga kasamahan ko sa Philippine Navy, Philippine Fleet, Lenlen Regalado, and Kim Amores, and special shout out, of course, to the max. Kay Sister Christy, love you to the max. Amen. Amen. Christy. Amen. Sa ating pong pinag-usapan ngayon pong gabi, napakaganda pong reminder sa bawat isa po sa atin na wala nang ibang pinaka-the best na i-build natin yung ating pong relation, yung ating pong reputation, kundi yung ating pong spirituality. Kaya mga kapatid, sa lahat ng team preparation, naway meron tayong natutunan, huwag kayong mag-alala, next Friday, muli po tayo magsama-sama sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. See you this coming Sunday. See you next episode.